nyo talaga ngayon si PXT Loan App, which is nawawala siya sa Google Play Store at wala talaga siya doon, hindi lang nawawala. Talagang wala po siya ngayon doon. At sabi ko naman sa inyo, di ba, in and out lagi ito sa Google Play Store at lalong wala siya sa App Store or iOS. Alam nyo ba kung nasaan si PXT Loan? Andito po siya ngayon sa V-App Store. Again, yung may mga Vivo phone lang po, yung mayroong V-App Store dahil ito yung parang pa-Play Store or pa-App Store po ni Vivo device. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, once na meron kayong mga loan na hindi nyo makita-kita sa Play Store or sa App Store, nandito siya sa V-App Store talaga or nasa Huawei siya. Kasi ang Huawei din, nadedetect niya rin tong mga to. Mga ganitong mga loan app na hindi visible sa Play Store. If ever na may Huawei device kayo, you can look at that one then. So, dito po sa V-App Store, guys, meron ako dalawang nakitang PXT online loan app. So, nakalagay dito, merong 8,000 plus download. Yung isa naman, meron siyang 108,000 plus na downloads. So, click natin tong isa, itong 8,000 downloads lang. Nakalagay dito na kaya pala wala siya sa Google Play Store, guys. Meron siyang harmful app block. So, kapag mga ganito kasi, guys, kapag kasi yung isang loan app, guys, na nagkakos siya ng harmful something no, or meron siyang harmful na dala. So, ibablock talaga ng Google Play Store yun through their Google Play Protect feature po. Kaya, hindi natin siya mahanap or hindi siya available ngayon sa Google Play Store. So, kailangan niyo munang gumaling. And kahit dito sa V-App Store is hindi rin po siya mada-download. Kasi ayaw ko rin po kasi i-proceed kapag ganito na meron siyang harmful na dala, no, sa ating phone lalo na. Kasi phone yung maapektuhan natin dito eh. Well, dahil dalawa to, so medyo reliable dito yung 108,000 downloads na. Ito nga po yung venue ko, no. Nakalagay po sa info po ng app is parang nag-update siya. This May lang, no. This May 2025. So, may bago pala siyang update. Kaya maybe wala din siya sa Google Play Store. Hindi rin siya visible kasi nagkaroon siya ng update, which is dito naman siya nag-update sa V-App Store. But for your information, guys, ha, in case kasi na itong loan app na nandito sa V-App Store is available din siya to download with the Google Play Store. Magda-direct din po kasi siya doon. I-recommend pa din ni V-App Store na i-link siya sa Google Play Store at doon ko siya i-download. Mag-i-inform din po siya dito. Di ba? Ang ganda ng Vivo phone. Anyways, dinownload ko yung app. So, upon downloading, guys, for your information pala, hindi lang ito yung first time na itry ko itong si PXT Loan. So, nag-try na ako dito once, guys, at na-disapprove ako or na-reject ako. So, that time nga po is dinownload ko siya sa aking Google Play Store noon and na-reject niya ako dahil hindi ko siya binalikan agad-agad. And some of my viewers kasi talagang pina-follow up itong si PXT na maganda daw. Maganda daw yung interest rates niya and then hindi man daw nang haharass. Guys, itong si PXT Loan kasi sinasabi niya na sa SEC website siya. And ang tagal na rin kasi ni PXT, di ba? Meron siyang SEC registration pero wala pa rin talaga siya, guys, sa list of recorded online lending platform ng SEC. Let's see for the second time. So, open ko lang yung app and nakalagay dito na ganun pa rin, no? Nagpapautang pa rin sila ng up to 100,000 pesos daw. O, di ba? Napakalaki. Ang syala talaga magpautang ni PXT, which is hindi naman po ito guaranteed, ha? Hindi po guaranteed na ito talaga yung ipapautang nila sa atin na loan amount. Kasi napakalaki naman ito sa mga first timers. So, of course, ma-offeran tayo pero hindi ganun kalaki sa ganito, ha? Sa ganitong amount. Well, here po, we need to permit, we need to agree their privacy policy. Para mapag-apply tayo or mapasok natin itong loan app nito, which is usual naman ito. Mga dina-download ng mga loan app. So, agree lang natin to. And here po, hindi na tayo masyadong magtagal dito sa dashboard kasi nakita naman natin yung kanyang offer. So, click lang natin tong apply now. And then, I need to input my mobile phone number here and then get the verification code, which is sinesend din naman ito ni PXT Loan mismo. Siya mismo ay nagsisend ng verification code. And then, babalik siya dito sa ating dashboard, sa ating welcome dashboard, which is click lang natin tong apply now. Allow lang natin itong mga nag-pop up dito. And then, dito, I need to allow daw itong si PXT Loan app doon sa settings ko, sa phone settings ko. So, kapag hindi ko siya ginawa, hindi ko siya mapapasok sa app. Click lang natin tong confirm, and i-allow lang po natin ito. And then, babalik naman siya sa loan app ko, and then, click ulit natin tong apply now. And then, here po, we need to fill up the basic information that they need, including the personal information about the usage of our loan, educational background, marital status, number of children, residences po, and then, residential ownership. Kapag po na-provide natin to, baba tayo sa contact information. So, pipila pa natin tong contact information nila, which is ito po ay hindi po siya character reference, ha. Ito po ay contact information ko po. So, dito daw nila ako kukontakin in case. So, here po, nagre-require sila ng aking email address. Optional yung ating Facebook at saka Messenger username. Buti na lang in-optional nila kasi ayaw natin mag-provide ng mga ganito. Viber phone number, backup phone number, optional din. Well, after ko po itong ma-fill upan at ma-provide, continue tayo. Which is here po, nagre-require sila
ng ating job information. So, it talks about our industry, company, payment details, or income details po. So, dito po, kahit naman unemployed ka, housewife, student ka, or freelance ka, nag-accept naman sila. Though, meron mga portion dito na kapag naglagay tayo ng employed tayo, magre-require sila ng other company details, income details, yung mga ganun po. Pero ang pinili ko po dito is self-employed lang, which is wala naman siyang hinihinging mga kahit anong documents. Which is after this one po, move on tayo to the emergency contact na 5 emergency contact person po. So, magdadirect po siya sa aking phone book list po. Hindi na po natin kailangan mag-fill up pa dito. So, proceed tayo sa next, which is the identity authentication na po. So, dito po, we need to provide our facial recognition and then the ID that they need. So, selfie lang muna tayo dito, guys. Ito nga po pala yung mga IDs na hinihingi nila or nire-require po nila. So, kunti lang din yung nire-require nila. Pipili lang po tayo ng isa dyan. Isa lang naman yung need nila. Then, pipicturean of course natin yan. And then, we are done with the facial recognition and then the ID details. Which is sabi dito na na-complete ko na yung certification nila regarding their application process. And I need to submit this one, no? Submitted successfully na po. And then, wait lang natin yung approval nila sa akin. Under review na po ako dito. And meron silang 5-star comment for accelerated review, which is hindi ko yung ginagawa kasi hindi ko pa naman alam kung na-approve ako. Which is ginagawa na iba yon for higher approval rates daw. Pero ako hindi ko yung ginagawa, guys. Antayin kung ma-approve ako dito. Which is, guys, a few moments lang din naman nun. I didn't pass the review daw. So, please be prepared to update your application information. You can reapply after 12 days lang naman. So, again, for the second time, na-reject na naman ako ni PXT loan. Ang taas ng standard ni PXT loan, ha? Hindi ako ma-approve sa'yo. Na-approve na ako kay FT Lending na binabalik-balikan ko din. Na-approve ako sa mga other legit loan apps like nila Atomy, Tonic, na na-reject din ako dyan sa mga yan. Approve ako. Dito si PXT, ang higpit naman dahil. Maybe, ang dami ko na rin kasi naman talagang kautangan. Pero ha, ang higpit naman. Ang higpit naman ni PXT loan. So, I'm very sorry kung hindi ko siya ma-share sa inyo yung info niya, yung kanyang loan summary, guys. Kasi ako mismo, ni-reject nila ako for the second time. And hindi ko ma-confirm yung mga sinasabi niyo na maganda si PXT kasi nga hindi ko siya na-experience, diba? Well, anyways, dahil sinasabi niyo na maganda si PXT loan, paki-comment down below po. Magkano yung loan offer nila sa inyo? Magkano yung interest rate? Gaano kahaba yung installment term nyo? Nakakapag-re-loan ba dito kay PXT loan? Gaano na kayo katagal kay PXT loan? Paki-comment down below, guys, kasi nagbabasa po ako niyan and para aware din yung iba nating viewers. And then, pahingi namang tips para ma-approve dito. Para ma-approve na tayo dito kay PXT loan kasi gusto ko talaga siyang ma-experience mismo. Don't worry, guys, palagi naman ako magbibigay sa inyo ng update regarding dito kay PXT loan, no? Since wala siya sa Google Play Store ngayon, antayin nyo lang kasi babalik naman yan. Siguro doon ako mag-apply mismo kay Google Play Store in case na bumalik siya. Let's see, at tingnan natin yung pagbabalik nitong si PXT loan doon sa Google Play Store. I-update ko kayo kapag ma-approve na rin ako. Dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Kaya lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!